Isang pinagpalang hapon po. Narito po tayong muli sa ating live Bible study every 4 p.m. Kamusta po kayo? At sa hapon po na ito ay itutuloy po natin ang ating pong topic na pinag-aaralan na sinimulan na po ng ating mga pastor. Yung number 1 po na tinuro po sa atin ni Pastora Econ, The Path Hardened and Distracted Hearts. At ang title po ng pinag-aaralan natin sa buong linggong ito ay What kind of soil are you? So maganda po na habang ito pong topic na ito ay inaaral po natin sa buong isang linggo, ma-check po natin yung mga sarili po natin na what kind of soil nga ba talaga tayo. So ulitin ko po yung number 1 na naituro po sa atin ni Pastora Econ, The Path Hardened and Distracted Hearts. Yung number 2 naman po, yung Rocky Ground, Shallow Faith, na na-share po sa atin ng ating Pastora Joy. And yung number 3 po ay yung Thorns, Crowded Hearts na naibahagi naman po sa atin ni Pastora Lovely. Ang soil po is a crucial factor for plant growth since it contains various properties that can enhance or affect the growth of your plants. You can enhance your soil by improving soil properties like pH levels, water retention, and drainage. May iba't iba pong types ng lupa or soil like yung loamy soil, sandy, yung peaty, silty, chalky, clay soil. Naalala ko po noon, nung kami po ay mga bata pa, yung inay ko po kasi or yung lola ko po ay mahilig pong maghalaman. Mahilig po siyang magtanim. At kami po ay tumutulong sa pag-aalaga po ng mga halaman niya. So bukod po sa pagdidilig, ang isa pong ginagawa po namin sa mga halaman po ng lola namin ay tinatanggal po namin o binubunot po namin yung mga ligaw na damo na hindi po makakatulong para po doon sa growth po ng halaman. So ngayon po, yung mga damo po na ito, spiritually speaking, ay distraction sa nag-aalis po ng focus po natin sa Panginoon. Ito po yung mga unhealthy things na ginagawa natin na pumapatay po sa atin pong spiritual life. Ang most common and ideal soil type po, kagaya po sa mga soil types na nabanggit ko po, pero yung most common po dito na usually used for agriculture and gardening ay yung loamy soil. At in order po na mas maging healthy yung soil, ito po ay nilalagyan ng fertilizer o pampataba po ng lupa. Kagaya po ng nakalagay po dito, meron po tayong mababasa sa Bible na tinatawag po na dung or yung D-U-N-G. Ang dung po, ito po yung mga dumi ng hayop na kung sa spiritual po na pag-uusapan, ito po yung mga problema na dinadaanan po natin, ito po yung mga corrections na kailangan po nating pagtaanan. At dapat tayo pong mga Kristyano ay willing na tumanggap po ng mga corrections. Sa pagtatanim po, ang una pong ginagawa ay binubungkal po yung lupa. Bakit po ito binubungkal? Kasi inaalis po yung mga hindi makakatulong sa growth ng isang halaman. Kagaya po dito, yung mga ligaw na damo, yung mga bato. Ngayon po, yung mga puso po natin ay kailangan pong bungkalin sa pamamagitan ng panalangin. At kapag ang mga puso po ng tao ay nabungkal sa pamamagitan po ng panalangin, sisimulan na po itong taniman ng Word of God at mas magiging malalim o matibay ang pagkakatanim ng salita ng Diyos kung ito po ay mabubungkal sa panalangin. At ang siyang magiging pandilig po natin doon sa salita ng Diyos na itanim sa puso po ng mga tao ay yung mga luha po natin. At kapag yung Word of God po ay naitanim na sa heart ng mga tao na may kasamang panalangin, magkakaroon po ng transformation ang kanila pong buhay at matututo po silang patuloy na lumapit sa Diyos. So dito po, yung pang-apat po na pag-aaralan po natin, ang nakalagay po dito, sabi niya, good soil, obedient, and fruitful hearts. So, ulitin ko po, yung number 4 po, si pinag-aaralan po natin, good soil, obedient, and fruitful hearts. So, pag sinabi po natin good soil, paano po ba natin malalaman na good soil po ang isang lupa? Ang number 1 po dito nakalagay, may presence ng earthworms and insects. Yung pangalawa po, dark and
rich color. Yung pangatlo po ay soft and crumbly. Ibig sabihin, hindi po dapat ito matigas. And yung number 4 naman po, water absorbs easily. Nakalagay po dito sa Matthew 13 verse 23, but the seed falling on good soil refers to someone who hears the word of God and understand it. This is the one who produces a crop yielding 160 or 30 times that was sown. Dito po sa Tagalog, sa Matthew 13 po, verse 23, at ang katulad naman ng binhing nasik sa matabang lupa ay ang mga taong dumirinig at umuunawang mabuti sa mensahe, kat ito ay namumunga ng sagana, may tigi-100, may tiga-60 at may tigta-30. So ulitin ko po, dito po sa Tagalog, Matthew 13 verse 23 po ang ating scripture sa hapon na ito. At ang katulad naman ng binhing nasik sa matabang lupa ay ang mga taong dumirinig at umuunawang mabuti sa mensahe, kaya't ito'y namumunga ng sagana, may tig-100, may tiga-60 at may tigta-30. So kagaya po ng mga taong ito po yung mga klase po ng tao na natanim at nakinig ng salita ng Diyos na tinanggap ito. Ibig sabihin, nagstay sa kanila ang salita ng Diyos na kanilang napakinggan at ito po ay nagkaroon ng bunga po sa kanila. So yung number 1 po, under po ng number 4 po natin, makikita po natin na talagang ang salita po ng Diyos ay naitanim sa matabang lupa kasi yung number 1 po dito, read scripture and lives it out. Ulitin ko po, yung number 1, read scripture and lives it out. Kung meron po tayo mga Bible, makapagbukasan po tayo sa James chapter 1 po, verse 22. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya nyo ang inyong sarili. So ang paalala po sa atin ng James chapter 1 verse 22 na kailangan po nating mamuhay sa salita po ng Diyos. Kasi sabi dito, kung ang Word of God ay napakikinggan mo lang at nababasa mo lang without application, alam niya po, hindi yung ibang tao ang atin pong dinadaya, kundi yung mga sarili po natin. So, kakabasa at kakapakinig po natin ng salita ng Diyos, dapat may nangyayari at nababago po sa atin. Hindi lamang po dapat tayo mga kapatid hearer ng salita ng Diyos, kundi dapat tayo po ay doer din. At madali pong magbasa ng Biblia. Amen? Pero ang hardest part po is yung application po nito. So ang totoong natutunan natin ay makikita sa mga bagay na nai-apply o naisasapamuhay po natin. At kung namumuhay po tayo ayon sa salita po ng Diyos, nandoon po ang katagumpayan. Kagaya nga po, 'di ba, nang sinabi po sa Joshua chapter 1 verse 8 na kailangan po natin pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos upang matupad po natin ang lahat ng nakasaad sa kanyang salita, ang nakasaad sa Biblia. Ngayon po, kung magagawa na po natin ang bagay na ito, ang pinangako po ng Joshua chapter 1 verse 8, kung aaralin mo ang salita ng Diyos, pero hindi lamang po matatapos dun sa makikinig ka, mag-aaral ka, pero ang sunod po dito, sabi niya, kung gagawin mo, kung nandun ang application, kung tutupadin mo ang lahat ng nakasaad dito, makikita sa buhay mo ang resulta ng salita ng Diyos, ang pangako po ng Joshua chapter 1 verse 8, nandoon po ang kasaganahan at nandoon ang katagumpayan. So yung number 2, praise consistently, not occasionally. So ito po ang isang nagiging resulta o epekto sa isang tao kapag ang salita po ng Diyos ay naitatanim po sa isang matabang lupa o dun sa mismong puso po niya. Ang sabi po ng 1 Thessalonians chapter 5 verses 16 to 18, sinasabi po ng verse na ito na pray continually, manalangin po tayo ng walang patid. Ibig sabihin po, ang panalangin po ay dapat habit or lifestyle na po natin mga Kristyano. Nakakalungkot lang kasi may mga tao po, may mga Kristyano na natututo lamang po silang manalangin, dumulog at lumapit sa Diyos sa time ng problema. Pero ang paalala po dito sa number 2, yung mga tao po na totoong nakatanggap ng salita ng Diyos sa puso nila, they pray consistently, not occasionally. Hindi lamang po ito dun sa time na kailangan o hindi lamang po dun sa mga pagkakataon na nararamdaman nila na gusto nilang manalangin, kundi ito po ay lifestyle nila. Ang lagi nga pong tinuturo sa atin, a prayerless Christian is a powerless Christian.
So isa po sa nagpapahina ng faith natin ay ang kakulangan at inconsistency po natin sa prayer. So ulitin ko po, ang isa po sa nagpapahina ng faith po natin ay ang kakulangan at inconsistency po natin sa prayer. Yung number 3 naman po, repents quickly and walk humbly. Ulitin ko po, number 3, repents quickly and walk humbly. So kapag narinig po natin ang Word of God, dapat meron pong pagbabago at pagsisisi po na nagaganap. Alam ko po, familiar na po tayo sa story patungkol po kay Zaccheo kasi ito po yung isa sa best example pagdating po sa story ng repentance. Alam niyo po ba nang ibig sabihin po ng pangalang Zaccheo ay pure and innocence? Pero kung babasahin po natin ang story patungkol po kay Zaccheo, yung ibig sabihin ng pangalan niya ay kakaiba sa pagkakilala ng tao sa kanya. May kilala po ba kayo na Joy ang pangalan pero malungkutin? At kagaya po nito ni Zaccheo, pure and innocence ang ibig sabihin ng pangalan niya, pero kilala siya ng mga tao bilang isang taong makasalanan. Pero doon po sa story ni Zaccheo, nagkaroon po siya ng desire na kilalanin, hindi lamang po basta tanggapin, kundi kilalanin po ang Panginoon. Ngayon po, yung Word of God na naririnig po natin, hindi dapat ito basta natatanggap lang natin, kundi nagiging paraan po ito para mas makilala pa po natin ang Panginoong Jesus. At nung time na nagkaroon po ng encounter at conversation po si Zaccheo sa Panginoon, nung nakita niya si Jesus, alam po natin dun sa story, nagkaroon po ng tinatawag na restitution. Ang ibig sabihin po ng restitution, hindi lamang yung inamin niya yung nagawa niya, kundi nandun po yung pagbawi. Kaya nga sabi niya, Panginoon, kung meron akong nadayang sino man, ibabalik ko ng 4 na beses yung nanakaw ko sa kanya. So, ibig sabihin, andun yung pagbawi niya. Ngayon po, ang true repentance po kasi hindi ito matatapos dun sa pag-amin mo lang, kundi yung next step, kailangan nandun yung pagbawi mo, at yung pangatlo po, kailangan nandun yung pagsunod po natin. So, yung number 3, repents quickly and walk humbly. Ngayon po, yung number 4 naman po natin, life shows love, obedience, and transformation. So makikita po na dapat sa buhay niya ang pag-ibig, pagsunod, at pagbabago. Sa Galatians chapter 5 po, nakalagay dito ang bunga ng banal na spirito. At isa po dito ay ang pag-ibig. Ang taong tumanggap sa puso niya ng salita ng Diyos ay lumalakad sa pag-ibig. Nalala ko po yung isang verse po noon, isang post po noon na nabasa ko. Ang sabi niya, ang nagbabasa ng Biblia ay dapat bumabait at hindi sumusungit. Ibig sabihin, nandun na po talaga yung pagbabago, hindi lamang sa buhay niya, hindi lamang dun sa mga bagay na ginagawa niya, kundi maging sa ugali niya. Hindi ito dun sa dami lamang ng nabasa mo sa Biblia, kundi sa dami ng natutunan mo at ito ay makikita sa mga nai-apply mo sa buhay mo. Sa pagbabasa po ng Biblia, nagkakaroon po tayo ng personal na encounter sa Diyos. Siguro naman po, bawat sa atin, nung time na binasa mo ang Biblia, alam mo na ikaw ay kinausap ng Panginoon. Ibig sabihin, nagkaroon ka ng personal na encounter po sa Diyos. At si Zaccheo po, nung na-encounter niya si Jesus, na-transform po yung buhay niya. So kapag ang Diyos po ay na-encounter natin sa kanyang salita, every time na napapakinggan po natin ang salita ng Diyos, nagkakaroon po tayo ng personal na encounter po natin sa Panginoon, dapat nagkakaroon po ng transformation, kagaya po ng naging buhay po ni Zaccheo. At nung tinanggap niya si Jesus, nabago po ang buhay ni Zaccheo, dahil alam niyo po mga kapatid, si Jesus po ang ating ultimate life changer. Ang isa pa pong halimbawa dito, hindi lamang po si Zaccheo. Kung maalala niya po yung story, patungkol po doon sa babae pong nangalunya, kung saan ito pong babae nangalunya na ito ay dinala po ng mga Pariseyo kay Jesus. Alam po natin ng mga Pariseyo, dahilan po doon sa sobrang jealousy nila or envy po nila sa Panginoon. Many times po na sila ay gumawa ng paraan para subukin po si Jesus, pero hindi po sila nagtagumpay. So dito po sa story ng babae, ang ginawa po nila, itong mga Pariseyo, dinala po nila
itong babaeng mangalunyan na ito kay Jesus. Ngayon, tinanong po nila si Jesus na ano ang gagawin doon sa babae kasi under po sa law ni Moises, kapag ang isang babae po ay nahuling nangalunya, stone to death ang kaparusahan. Babatuhin siya ng babatuhin hanggang sa siya po ay mamatay. At ang maganda po dito sa story, alam niyo po, sinusubok nila ang Panginoon pero hindi sila nagtagumpay. Ang sabi ng Panginoon po, dito sa mga taong nakapaligid po doon sa babaeng nangalunya, sabi niya, kung sino man sa inyo ang hindi nagkasala, sila ang bumato sa babaeng ito. Pero alam po natin na doon sa story, wala ni isa man po sa kanila ang bumato po doon sa babae. At doon po sa senaryo na yon, kung i-analyze po natin, sino nga ba doon sa kwento na yon ang walang kasalanan? Walang iba po kundi ang Panginoon. Pero ano po ang ginawa ni Jesus? Hindi po niya binato yung babae. Meron po siyang right na batuhin yung babae. May right po siya na batuhin yung mga Pariseo dahil sila din po ay makasalanan. Hindi po ito ginawa ng Panginoon. Alam niyo po, nung time na yon, yung babae po ay nagkaroon ng moment ng salvation sa Panginoong Jesus. Natanggap niya yung kaligtasan at alam niyo po, kapag si Jesus po ay tinanggap natin sa buhay natin, hindi lamang po yung kaligtasan ang matatanggap natin, kundi, kagaya nga po ng sinabi ko kanina, si Jesus po ang ultimate life changer po natin. Ibig sabihin, kaya po niyang i-transform yung buhay po natin. At naniniwala po ako, nung time na na-encounter po nitong babaeng mangalunya si Jesus, ang sabi po ng Panginoon sa kanyang instruction sa kanya, ngayon, huwag ka nang magkasala. At alam ko po, naniniwala ako na itong binigay na instruction na ito ng Panginoong Yesus doon sa babae ay hindi niya ay sinunod po niya. Kasi ito po ang nangyayari kapag nagkaroon po tayo ng totoong personal na encounter sa Diyos. Naranasan po natin yung pag-ibig niya, naranasan po natin yung kapatawaran niya. Kasi ang sabi po dito sa number 4 po natin, life shows love, obedience, and transformation. Sa buhay po ba natin nakakita po ang pag-ibig, ang pagsunod at pagbabago? At hindi lamang po, yung babae po, hindi lamang po siya na-transform o na-renew, kundi nagkaroon din po siya ng pagsunod. Naalala ko po, nito pong nakaraan nung kami po ay nagsusulwining ng isang kabataan sa isang barangay po natin dito po sa Infanta. Meron po kaming isang tatay po na na-encounter at nung kami po ay pinapasok niya, sabi po nitong tatay na to, sige nga, pakinggan ko kung ano yung tinuturo niyo, kung yan ba ay katotohanan. Alam niyo po itong tatay na to, hindi pa po ako nakakaupo. Yung tatay po ay sumisigaw na po ng sumisigaw. So nung nagsimula na po ako mag-share, siya po ay nakikipagdebate. Pero alam naman po natin, hindi ka nag-share sa mga taong ito para makipag-debate o makipagtalo. Kundi ang pinaka-goal po natin ay maibahagi sa kanila kung gaano sila kamahal ng Panginoon, na maibahagi sa kanila na kailangan nilang magsisi sa kanilang mga pagkakasala. Pero alam niyo po, habang ito pong tatay, sinisigaw-sigawan po ako at excuse me po, minumura pa po niya ako. At ilang beses pa po niyang sinabi sa akin na ako ay sinungaling, mangmang. Actually, hindi nga po yun yung word na ginamit niya. Ilang beses po niyang akong minura. Pero sa kabila po nung paninigaw po nitong tatay na ito sa akin, siguro mas nainis po siya kasi sa ating nga po mga Kristyano, sabi nga po ng Biblia, kapag sinampal ka sa kaliwa, ibigay mo rin yung kanan. Kasi habang sinisigawan po niya ako, nakangiti lang po ako sa kanya. At hindi ako nagsasabi ng anumang bagay na makakasakit din po doon sa tao. Siyempre, ibabahagi pa din po natin ng patungkol po sa katotohanan, pero wag po natin kakalimutan na tayo po mga Kristyano ay tinawag po na lumakad sa pag-ibig. Madami po tayong ma-encounter na iba't ibang klase po ng tao. Pero kung totoo ang salita ng Diyos ay naitanim sa puso mo, sa isang matabang lupa, ito po dapat yung isang magiging resulta po sa atin. Na naman ang maging sitwasyon, sino man po yung mga taong ma-encounter po natin, matututo po tayo na lumakad po sa pag-ibig. Isang mapagpalang hapon po sa bawat isa. Salamat po sa inyong pakikinig at sa oras po na ito ay i-close na po natin sa isa pong panalangin.
Salamat po, O Diyos, sa oras na ito, sa mga patuloy na paalala sa amin. Ang dalangin ko, Lord, ang mga puso namin ay isang maging matabang lupa. Ang nais mo, Panginoon, na hindi kami maging isang stagnant. Ang nais mo, Lord, ay patuloy kami na lumago. At malaki ang may tutulong ng iyong salita, Panginoon, para spiritually mas mag-grow pa kami. Mas makilala ka pa namin, Panginoon, at mas ma-experience ka pa namin sa buhay namin. Ang salita mo, Lord, ay malaking gabay para sa bawat isa, para sa buhay na ito, O Diyos. Dalangin namin, Panginoon, dalangin ko, Lord, ang kalooban mo ang siyang matupad sa amin. Binabalik ko po sa iyo, Lord, ang lahat ng papuri pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig and God bless po.